Tinanggap nga ni Knight Abad ang hamon ng isang manlalaro mula sa Oriental Mindoro. Hindi naman niya ito gawain at ang totoo ay hindi rin niya ito inaasahan. Alam din naman kasi niya na ang kupunan ni Henrik Ramirez ang pinakamalakas na team sa OMPL. Pero ang pangyayari noong unang araw ng liga ay ang bagay na naging dahilan para tuparin niya ang kanyang sinabi kay Ricky Mendez. Nalalabanan niya ito kung matatalo ng mga ito ang defending champion ng araw na iyon. Nangyari iyon at heto siya sa Mansalay. Kasabay ng pagtaka sa maingay na siyudad ay nagpunta siya rito para mag-relax at pagbigyan si Ricky Mendez sa hamon nitong isang one-on-one game. Sa pagsisimula nga ng kanilang laban ay isang tres kaagad nakatumbas ng 2 points ang ginawa ni Abad. Alam ng player na ito na hindi magagawang pigilan ni Mendez ang kanyang mga tira, kung kaya't walang kahirap-hirap niya itong tatalunin sa harapan ng mga kababayan nito. So good, Mendez. Wika nga ni Abad na inihanda na ang kanyang sarili para depensahan ang kaharap niya. Si Ricky naman ay mabilis sa pinatalbog ang bola at medyo napaseryoso siya dahil parang ang lakas daw ng dating ng kanyang katapat. Hindi niya maiwasang kabahan dahil habang nakatayo sa harapan niya si Abad ay bigla siyang nagkaroon ng pakiramdam na parang isang malaking pader ang nakaharang sa kanya ngayon. Medyo napaatras tuloy siya at naging maingat sa kanyang pagpapatalbog ng bola. Pero ang pag-atras niyang iyon din ang mabilis na ginamit na pagkakataon ni Abad. Mabilis itong nakalapit sa kanya at sa muling paglayo ni Mendez dito ay bigla na lang siyang napahawak sa hangin dahil ang bolang kanyang pinapatalbog ay nawala na sa kanyang mga kamay. Nasundot ito ni Abad dahil sa mahaba nitong mga kalis. Pagkatapon ng bola ay agad din itong gumalaw para habulin iyon. Nabangga pa nga niya si Ricky na medyo nagulat dahil parang matutumba siya sa pwersa noon. Hindi niya sinadya yun, pero ang lakas. Sabi nga ni Ricky sa isip na mabilis na dumiin ang sapato sa sahig ng court. Mas mabilis daw siya wari kay Abad, kung kaya't uunahan daw niya ito sa pagkuha ng bola. Pero nakuha nga ni Abad ang bola at nang harapin niya si Mendez ay nakita niya na parang nabigla ito. Hindi niya alam kung bakit, pero wala na raw siyang pakialam dito. Mabilis niyang pinatalbog ang bola at nang dumikit sa kanya ang defender niya ay bumigla siya ng iwas dito sa pamamagitan ng mabilis na paghila ng kanyang dribbling. Parang ang bagal nga ng galaw ni Abad kung pagmamasdan, pero naiwanan nito si Mendez at sa paghabol nito ay doon na nga siya humakbang paabante ng kasama ang bola. Tila nga kontrolado ng mga kamay nito ang tatakbuhan ng bola sa kanyang ball handling skills. Si Ricky naman ay napahabol sa pangyayaring iyon. Pakiramdam niya nga ay ang bagal niya kahit itinodon na niya ang kanyang galaw. Bakit hindi ko siya maabutan? Tanungan ni Mendez sa sarili na ngayon ay makikitang nasa likuran ni Abad na dumiretso na sa basket. Hindi nga niya ito naharangan at nang tumalon ito sa basket ay wala na nga siyang nagawa para ito ay pigilan. Ang mga manonood naman ay napacheer kay Abad nang makitang dumakdak ito nang walang kahirap-hirap. Easy 3-0. Sabi nga ni Abad sa kanyang pagbaba sa ilalim ng basket. Agad nga rin niyang sinambot ang tumalbog pang bola at dinala ito papunta sa labas ng 3-point line para ibigay naman ito sa kanyang kalaban. Sinambot nga muli ni Ricky Mendez ang bola at ngayon ay siya na muli ang susubok na pumuntos. Kailangan ko na mag-ingat, sabi nga niya sa isip, at nang dumikit na sa kanya si Abad ay doon na siya napangiti ng isang mabilis sa pagpapatalbog ng bola mula sa kanyang kanang kamay ang ginawa niya. Pinadaan niya ito sa kanyang likuran at sa pagsalo ng kanyang kaliwang kamay ay siya rin paghabol ng kanyang mga paa. Isang behind the back crossover iyon at napakuyom ng kamaong mga manonood nang makita iyon. Si Abad naman ay nagdilim ang paningin dahil doon. Oo, kamangha-mangha raw iyon, pero nasa kanya pa rin daw ang positioning advantage dahil sa mas matangkad siya. Madali raw niyang makakabisado ang galaw ni Mendez dahil dito. Isang mabilis sa pag-atras nga lang ang kanyang ginawa na sinundan niya ng mabilis na paghabol. Pasimple nga rin niya itong ginit-git at makikita nga ang pagbagal ni Mendez dahil doon. Naabutan pa rin niya ako, pero mahinang wika ni Ricky na bumigla ng hinto na naging dahilan upang si Abad ay mapadiretso pauna.
Doon na nga agad na umatras si Mendez at tumalon para pakawalan ng bola. Makikita nga magandang forma ng katawan nito sa ere. At nang pakawalan niya ang bola ay siya namang paglitaw ng palad ni Abad sa daraanan nito. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Mendez, hindi mo ako kaya dahil maliit ka. Sabi nga ni Abad na buong lakas na pinalo sa ere ang bola na ikinamangha ng mga manonood. Ngayon nga ay wala na silang pakialam kay Mendez dahil alam daw naman nilang matatalo lang ito sa best player ng Maharlika League. Ang lupit mo, KA7! Sigaw nga ng ilan na napangiti pa nang mag-thumbs up sa kanila si Abad paglapag sa ibaba. Si Mendez naman ng oras na iyon ay muntikang pang mawala ng balanse dahil sa nangyari at hindi niya maiwasang maisip na ganito pala talaga kagaling si Abad. Malaking advantage nga raw yata talaga ang height nito at may taglay ring itong bilis na sa palagay nga niya ay mas mabilis pa raw sa kanya kung makikipagsabayan si Rito. Pero kailangan kong maka-score. Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili na nakita ngang nakangiti sa kanya si Abad nang ipasa nito sa kanya ang bolang sinambot nito mula sa isang manonood. Nice try, Mendez. Nakangiting wika ni Abad na mabilis na humanda para depensahan si Mendez na ngayon ay pinapatalbog na ang bola. Medyo nakaramdam nga si Ricky ng hindi inaasahang inis sa ginagawa ni Abad at dito na nga muli niyang sinubukan ito. Bumigla siya ng atake at sa pagdepensa sa kanya ng kalaban niya ay isang mabilis na pagyuko ang kanyang ginawa. Isang malaking hakbang din ang kanyang ginawa at ginamitan na nga lang niya ng duck in move si KL7 na medyo napaseryoso nang mangyari iyon. Nalampasan niya si Abad. Bulalas ng isang manonood at ang mga players nga sa bench ng Mansalay ay napakuyom ng kamao at napacheer kay Mendez. Nagtagumpay si Mendez sa galaw na iyon at itinodo niya ang kanyang pagtakbo at sumugod sa basket. Makakapuntos ako. Mahina pa nga niyang winika at tumalo na siya palapit sa basket. Nagdilim na nga lang din ang kanyang paningin nang may makita siyang sumabay sa kanya sa ere. Magaling ang ginawa mo pero naabutan pa rin kita. Wika nga ni Abad na mabilis na inabangan ang gagawin ni Mendez habang nasa ere. Napangiti naman si Ricky nang igalaw na nga niya palayo ang kanyang isang kamay na may hawak sa bola. Isang reverse layup nga ang kanyang pinakawalan at si Abad ay napaseryoso nang hindi niya iyon maabutan. Umikot pataas ang bola sa ere at sa paglapag nilang dalawa ay agad nga niyang ibinaks out si Mendez. Ang mga manonood naman ay napalunok nang makitang dumiretso ang bola sa ring. Kaso niluwa nito iyon na naging dahilan para manghinayang ang mga supporters ni Ricky. Sayang, bulalas na nga lang ni Andrea at si Ricky naman ay hindi makagalaw sa biglaang paggalaw ng isang kamay ni Abad na ikinapit sa kanyang katawan para hindi na siya makasabay sa pagtalo nito. Nakuha nga ni Abad ang rebound at paglapag niya ay agad siyang tumakbo palabas ng 3-point arc. Pagharap nga niya ay naroon na si Mendez at isang pagngisi ang kanyang ginawa rito. Bumigla nga siya ng tira sa tres at napatalon si Mendez para subukang pigilan iyon. Kaso isa lang pala yung fake move mula kay KA7 na kinamangha naman ng mga manonood. Mabilis na gumalaw si Abad at lumayo kay Ricky. Pagkatapos nga noon ay siya namang agad niyang pagtalon para magpakawala ng tira mula sa labas ng arko. Paglapag nga niya ay nginitian pa niya si Mendez at doon na nga rin napacheer ang mga fans ni KA7 dahil pumasok na naman ang bola sa basket. 5-0 ang score matapos iyon at si Ricky naman ay napakuyom na lang ng kamao dahil ang bilis daw niyang nauto ni Abad. Parang lalo nga niyang naiisip na talaga raw yata ang wala siyang laban dito. Masyado raw siyang naging malakas ang loob para hamunin ng isang ito. Gamit na gamit nga raw ni Abad ang height advantage nito na kung magpapatuloy ay baka raw hindi na talaga niya ito mapigilan pa. Nagpatuloy pa nga ang laban at ang mga kakilala ni Mendez ay napapakuyom na lang ng kamao dahil pinaglalaroan lang ito ni Abad. Kitang kita nga nilang agwat ng galing ng dalawa at ito rin ang naging dahilan upang ang karamihan sa crowd ay mapacheer na lang kay Abad dahil sa mga malulupit nitong galawan. Mapa jump shots, layups at dunks
ay puro kamangha-mangha raw talaga. Ni wala ngang magawa si Mendez para makapuntos dahil agad itong napipigilan ni Abad. Naging isang pangit na laro na ito para sa mga gustong manalo si Ricky at maging si Andrea ay naiinis na rin sa nangyayari. Ang lakas ni Abad. Imposible pa ngang matalo ni Ricky ang ganitong manlalaro. Sabi niya sa sarili na parang gusto na lang napahintuin si Mendez sa paglaban kay Abad. Hindi na raw kasi magandang panoorin sa mata ang mangyayari, maliban na lang kung siya raw ay fan ni KA7. Sa muling ang pagkakuha ng bola ni Abad ay binigla niya si Mendez ng galaw na pakaliwa at ginamit niya ang kanyang bilis ng pagkontrol sa bola para linlangin ito sa kanyang gagawin. Sumabay rin ang magandang galaw ng katawan ni KA7 kung kaya't nang sundan siya ni Mendez ay bumigla siya ng sidestep at kasunod nito ay ang pagsabay ng kanyang defender na bigla na lang natumba at napaupo ng hindi inaasahan. Isang ankle breaker crossover iyon mula kay Abad at ang kanyang mga fans ay napawaw dahil ang gandang pagmasdan ng nangyaring iyon. Wala nang nagawa si Mendez kundi ang mapakuyom ng kamao at hayaan na dumiretso si Abad sa basket para ilagay rito ang bola. 18-0 ang naging score matapos iyon. Pakiramdam nga ni Ricky ng oras na iyon ay sobra na ang kanyang pagod. Parang gusto na nga lang niyang itigil ang laban at tanggapin ang pagkatalo. Hindi niya magawang patunayan kay Abad na kahit hindi siya matangkad ay kaya niyang makapunto sa labang ito. Ito ang kanyang inaasahang resulta ng laban, pero hindi raw ganito dapat ang mangyari. Hindi niya alam kung anong problema, o baka nga raw talagang talo siya dahil 5'6" lang siya. Napailing na nga lang siya at marahang tumayo. Kamuntikan pa nga siyang matumba uli at paglingon nga niya sa kanyang kaliwa ay nakita niya ang mga kasama niya sa team, lalo na si Andrea na para nag-aalala sa kanya ng mga oras na iyon. Stop na Ricky, masyadong malakas ang kalaban mo. Ibang level ang galing niyan sa basketball. Sabi nga ni Andrea sa kanyang isip na gusto niyang isigaw kay Ricky ng oras na iyon. Napailing na nga lang si Ricky. Pagtayo nga niya ay bigla niyang nalaman kung bakit ganito ang nangyari. Akala niya ay hindi niya ito mararanasan, kaso nangyari rin pala sa kanya nang hindi inaasahan. Dahil nga si Knight Abad ay isa sa mga malakas na player ng bansa, biglang tumatak sa isip niya na hindi niya ito kaya. Para tuloy naalala niya ang mga panahon niya na siya ay nasa sisa pa lamang. Ganito rin daw ang kaba na nararamdaman niya kapag nakakaharap ng malalakas na players. Bumuntong hininga si Mendez at tumingin sa kanya mga palad at may isang bagay siyang napagtanto. Akala niya ay hindi na ito mangyayari, lalo na't maganda ang nagiging performance niya sa una nilang 2 game. Nawala pala bigla sa kanya ang positive mindset sa paglalaro ng basketball dahil hindi niya magawa ang kanyang mga nagagawa sa OMPL. Nang dumating na nga sa harapan niya si Abad para ipasa sa kanya ang bola, ay bigla siyang napahinga ng malalim. Kalma lang Mendez, wika nga niya sa kanyang sarili at kalmadong pinagmasdan si Knight Abad ng ngiting-ngiti sa kanya. Ramdam nga niya sa tinginan nito kung gaano to pinapamukha sa kanya na siya ay mahina. Kaya mo pa ba Mendez? Pwede ka naman mag-quit na at hindi tapusin ang game. Naboboard na rin kasi ako sa nangyayari. 18-0 ba naman ang score? Para na ako nakipaglaro sa bata. Wika pa nga ni Abad na natatawa sa itsura ni Mendez na pawisang-pawisan at parang hihingalin pa. Ang seryosong tingin nga ni Ricky ay biglang nagbago dahil parang nawala ang datingan ng kanyang kalaban na nakakakaba. Iginalaw nga niya ang kanyang kamay para hingin ang bola mula kay Abad. Pagkatapos nga nito ay ang biglang pagngiti niya sa kanyang kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa 21 ang score mo. Wika nga ni Mendez at sa pagpapatalbog niya sa bola ay dito na nga siya bumigla ng lampas sa hindi niya handang defender. Aba, may lakas ka pa palang gawin niyan. Sabi ni Abad na mabilis namang nakasabay kay Mendez sa ginawa nito. Binigyan nga niya ng mahigpit na depensa ito para hindi na raw makahirit pa. Tatapusin daw niya ang labang ito ng 21-0 ang score at magiging katawa-tawa raw ang munting player na ito kapag natapos. Wala raw itong ipinagkaiba kay Henrik. Parehong-pareho raw ang dalawa na malakas ang loob na maghamon, pero sa huli ay matatalo lang din niya
nang walang kahirap-hirap. Walang puwang sa national level ang mga tulad ninyong hindi matatangkad. Dapat itatak mo ito, Mendez, sa isip mo sa oras sa matapos ang one-sided game nating ito. Sabi nga bigla ni Abad, at si Ricky naman ay nawalan na ng pakialam sa sinasabi nito. Ngayon nga ay nakatuon na lang ang kanyang isip kung paano makaka-score kahit isa lang sa mayabang na Abad na ito. Mahihirapan kayong manalo. Pareho lang kayo ni Henrik. Sambit pa nga niya kay Mendez na bumigla ng atake sa harapan ni Abad. Masyado kang maingay, sambit nga ni Ricky, at si Abad ay nagulat sa ginawang iyon nito. Foul yan, sabi ni Abad na biglang napaatras dahil may pwersa ang pagtama ng balikat sa kanya ni Mendez. Walang referee. Nakangiting wika naman ni Mendez nang bumigla ng talon palayo. Dito na nga napaseryoso si Abad dahil nakagawa ng spacing si Mendez dahil sa nangyari. Nautakan mo ako ah. Sambit nga ni Abad na tumalo ng mataas para masira ang gagawing tira ni Mendez. Hindi raw ito pwedeng makapuntos. At si Ricky naman ay makikitang pinakawala na ang bola. Pumasok ka, sabi nga ni Ricky dahil medyo tinaasan niya ang bitaw nito upang hindi maabutan ni Abad. Paglapag nga ng dalawa ay siya namang pagtakbo ni Abad sa basket. Sumablay ka, sabi nga nito sa isip na inihanda ang sarili para sa gagawing rebound kung sakaling magmintis. Napalunok nga rin ang mga manonood habang nasa ere ang bola. Parang gusto nila na pumasok iyon para hindi raw kahiya-hiya ang pagkatalo ni Mendez. Si Andrea nga ay napadaop na lang ang palad sa may tapat ng kanyang mukha na tila nagdadasal sa jump shot na iyon ng kanyang boyfriend. Pumasok ka! Sigaw nga rin ng kanyang mga players na parang kabado rin sa nangyayaring laban sa loob ng court. To be continued. Subscribe to my channel, like the video, leave a comment. Thank you for supporting. So maraming salamat sa mga nag-comment noong last 3 updates natin. Last 2 updates. Dalawa ba? Simula Friday, Monday at saka Wednesday. So shoutout na natin sila. Shoutout kay Juan Tubali, Antonio Victor Dumalaos, William Martinez, Chard Gale Bobis, Emilia Manzano, Erwin Abong, Ral Alpay, Ram Chris Mitante, Rex Oybar, Joseph Wanabia, Carol Abiuan, Ronald Esok, Donna Olimpo, J.R. Lauros, Justice Fajardo, Romel Tarsena, Joen Rebucan, Del 6ME, Janjan Mayo at Mio Star. Sa mga gustong magpa-shoutout sa ating next Friday update, mag-comment lang kayo sa alinman sa chapters na ngayong update, sa Monday at sa Wednesday. So bali sa Monday, January 1 na yun, magkakaroon din tayo ng special promo uli na good for 1 day sa mga gustong mag-avail ng advanced chapters ng book 4. Sa book 4 lang po, sa ika-4 na libro lang. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng advanced chapters ng book 4, tapos na po ang ating book 4. Mag-PM lang po kayo sa FB page natin na Taong Sorbetes o kaya ay sa regular Facebook ko. Bale, open pa rin yung promo sa first time buyers na pag nag-avail kayo ng worth 100 pesos na 10 chapters, bibigyan ko pa kayo ng free na 5 chapters. Or kung mag-avail kayo naman ng 300 pesos na 30 chapters, bibigyan ko naman kayo ng libreng 20 chapters. Pwede rin po kayong mag-avail ng ating exclusive group dito sa YouTube channel. Bale po, nung nakaraan ay ang available lang ay yung 5 chapters per week update na worth 199 pesos. Ngayon po ay mayroon pa pong isang available na another 1 month access sa ating premium channel na worth 129 pesos. Sa loob ng 30 days po yun, magkakaroon po kayo ng access sa 4 chapters per week na update. Bali po, ito po ay dalawa, maalin sa gusto ninyo, 199 pesos at 129 pesos. Ito po ay kay YouTube po, ito kay YouTube.
Sa mga gusto lang po ito, sa mga gusto. Tapos sa mga subscribers naman po natin, I mean sa mga readers natin na hindi pa subscribers ng channel, mag-subscribe na po kayo para mapaabot natin sa 700 subscribers ang ating YouTube channel next year. Tapos magkakaroon po tayo ng 2 weeks na 10 chapters. Bale, ang mangyayari doon ay 5 chapters sa isang linggo. Tapos next week, 5 chapters pa rin. Parang yun ay yung ating target subscribers. So magkakaroon tayo ng medyo bonus chapters sa loob ng 2 linggo. So bale, maraming salamat at thank you po. Comment, like at subscribe po. Happy New Year and Merry Christmas. Salamat muli.